Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon tayo ay darako muli sa pag-aaral ng kanyang salita. At muli ipapahayag ng Panginoon ang kanyang mensahe sa ating kapulungan sa kawan ng Panginoon. Ating buksan ang ating Biblia sa mga aklat ni Pablo sa ikalawang Korinto, Kabanata 3. Dito ay sinabi niya, mula sa uno, sabi niya, akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo mula sa inyo? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon, kayong nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamagitan namin, hindi nakasulat sa pamagitan ng tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Binibigyan niya kami ng kakayanan maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautusan, nakasulat, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibinigay ang kautusang nakaukit sa mga tapyas na bato, nahayag ang kalwalatian ng Diyos. Kaya nga, hindi matingnan ng mga Israel ang mukha ni Moses, kahit na ang liwanag na iyon ay sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kamatayan, ang ukit sa bato ay nagdadala ng kamatayan, ay dumating na may kalakip na gayong kalwalatian, gaano pa kaya ang kalwalatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kalwalatian ng paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalan sala. Dahil dito masabi natin ang dating kalwalatian ay wala na sapagkat napalitan nito ng higit na maluwalhati. Kung may kalwalatian ang lumilipas, lalong higit na kalwalatiang nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa namin yan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtatalokbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kalwalatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talakbong iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon ay may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moses. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayon, naalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalatian ng Panginoon at ang kalwalatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu at siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalatian hanggang sa maging kalaraman niya. Purihin ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin, aming Panginoon, minsan pa pagpapala, biyaya, bendisyon. Ang aming panalangin para sa mga salita mo na aming pag-aaralan. Aming panalangin, makita namin ang kahulugan, ang kapahayagan ng iyong salita na siyang aming isa sa buhay, na siyang aming ipapangaral, na siyang aming tatandaan. Dalangin po namin maging pakinabang sa amin ang iyong salita at makapagbigay kalakasan sa mga tao, sa iyong bayan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, buong puso kami nagpapakumbaba sa Banal na Espiritu. Hawakan mo ang aming pandinig, hawakan mo ang aming puso, hawakin mo ang aming pananampalataya upang lahat ng iyong salita ay aming matanggap at masagawa. Sa pangalan ng ating Jesus, ng aming dalangin. Amen. Dito sa ating pinag-aaralan, makita natin yung pagpapaliwanag ni Pablo patungkol kung dun sa ministeryo ng bagong tipan. Ang kausap niya dito ay makita natin ay alam nila na ang kalagayan ng isang mananampalataya ay nakabatay sa Diyos. Ngunit may magkakaiba ng konsepto. Una, ding nangaral siya sa
sa mga taga-Korinto, makita natin may mga Judaism, mga Judaizer, na siyang pumunta doon upang guluhin ang isip ng mga iglesia sa Korinto. Kaya, at yun yung unang problema, kaya nagkaroon ng mixed teaching. Pangalawa, ito'y lugar na kung saan maraming pinagsimulan ng Grego at kadalasan ang kanilang mga practices ay mga immorality. Kaya makita natin ang iglesia ng Korinto ay isang iglesia na magulo. Maraming kasalanan, maraming pagkakamali. Kaya sa unang kasulatan, tinalakay doon ang pagkokorek, pagtutuwid sa isang iglesia. Ngunit sa pangalawang aklat, itinalakay doon ang tamang paglilingkod sa bagong tipan, pakipag ang kaparaanan ng dito inakusahan siya na siya ay hindi tapat sa kanyang paglilingkod. Siya ay walang isang salita. Siya ay hindi totoong apostol. Subalit pinakita ni Pablo, hindi yung kanyang pagiging totoong apostol, kundi yung pagiging totoong tipanan na siyang dapat maintindihan. Kaya sa oras na to, ang ating uh, pinamagatan natin yung ating pag-aaral ng tipanang may katiyakan. Ang tipanang ito na siyang isinagawa ng ating Panginoong Jesus na siyang ating punong pastor, ang siyang tiyak, may katiyakan ng kaligtasan para sa atin. At dito, isa-isay natin ang mga talata upang maintindihan natin ang binabanggit at ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kalagayan ito. Una, makita natin dito yung may pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Yung Old Covenant, makita natin more on rituals. Yung New Covenant, more on sacrifice ng buhay ni Jesus. Si Jesus ang katuparan ng bagong tipan. Siya yung nagbigay ng katuparan ng kaligtasan. Yung unang covenant, nakafocus sa kasalanan, sa kaparusahan. At kapag ikay sumunod, nakafocus sa reward. Ibig sabihin, uh, parang punishment and reward system. Na kapag sinunod mo ko, may regalo ka. Pero kapag ako is yung sinuway, may parusa ka. Kaya, anumang pipiliin mo yung hindi ka maapektuhan at hindi ka mapeperwisyo, kundi mabibiyayaan ka, kaya mapipilitan kang sumunod. Pero, dun sa bagong tipan, makita natin ang focus niya ay pagpapatawad at pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi ikaw ang gagawa, kundi ang Diyos ang siyang gumawa. Dun sa bagong tipan, makita natin, ito'y nakafocus dun sa covenant na binigay lang sa Israel. Ngunit sa bagong tipan, nakafocus sa lahat ng tao na gustong tumanggap ng tipan ng inaalok ng Diyos kanya. Kaya, kita natin, dahil nabago ang bagong tipan, nagkaroon ng pagkakaiba, tiyak, mayroong pagbabago dun sa kadahilanan. Yung unang tipan, ang kadahilanan nun, ay pahayag sa atin yung ating mga kasalanan, yung ating pagkakamali. Ipahayag sa atin na tayo'y nagkulang, tayo nagkasala. At yung kasalanan yun may kapahamakan. Kaya makita natin, yun yung unang purpose talaga ng unang tipan. At pagdalawa, makita rin natin na binayag doon, anumang iyong kasalanan ginawa ay may kaparusahan. At yung pangapat, ay sumunod, ay yung binabanggit na ang iyong uh, sarili ay walang kakayahang magligtas para sa tipanan ito. Kaya doon sa panguli, tinutulak tayo ng lumang tipan na siya hantayin ang tunay na tagapagligtas na siyang magpapangyari ng kaligtasan sa pamagitan ng tipan. Yun ang pangako ng mga propeta na pagdating ni Jesus. Kaya yun yung pagkakaiba. Pero makita natin kung nung lumang tipan, ang purpose naman ng bagong tipan, patungkol sa ginawa ng Diyos na pagtupad doon sa hinihingi ng tipan at
nagpapatawad doon sa mga nagkasala sa tipanan. At yun yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kahit magkaiba yung purpose nila, yung lumang tipan nakapokus sa kamatayan, yung bagong tipan nakapokus sa buhay. Lumang tipan, condemnation, yung bagong tipan, righteousness. Kaya dahil may malaking pagkakaiba, tiyak, meron din magkaibang resulta. Ang resulta dun sa unang tipan, makita natin, walang naligtas kahit isa. Pero, naging matagumpay siya na ipayag sa tao na sila'y makasalanan. Pangalawa, makita natin yung kaibahan dun sa lumang tipan. Dun sa lumang tipan, ang dala nito takot. Ang dala nito ay pangamba, guilt. Samantalang ang bagong tipan, ang dala nito pag-asa, pag-ibig, pagmahal mula sa ating Panginoon. Kaya ang laki ng kaibahan. Ngayong tayo'y nabubuhay sa bagong tipan, paano akong mabubuhay? Paano kung tama ba yung aking paraan, aking pananaw sa tipanang aking pinasok? Tama ba yung aking ginagawa araw-araw dun sa tipanan na inilaan ng Diyos? Yun yung malaking tanong. Kaya ang una natin pag-aralan mula verse 1 hanggang verse 3 ay yung ang bagong tipan ay may buhay na nagbabago. Ito yung katiyakan ng tipanan. Kapag kayo pumasok sa isang tipanan na gawa ng ating Panginoon, isa ang titiyakin, merong buhay na mababago. Tingnan natin uli yung verse 1 hanggang verse 3. Sabi niya, akala nyo ba pinupuri na naman namin ang aming sarili? Yun ang kaibahan. Sa lumang tipan, magitan natin pag natupad mo yung batas, tiyak mas magaling ka sa iba. Mas may pagpapala ka. Yung iba kaparusahan. Kahit pwede kang magmalaki sa sarili mo kasi para matupad mo ang kautusan, kailangan mo ng kakayahan sa sarili mo. At pag nagawa mo yun, dapat ka lang magmalaki kasi kakaiba ka sa lahat ng nagkasala. Pero, makita natin, sabi niya, kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo, mula sa inyo? Ito na yung rekomendasyon na tinutukoy. Kasi parang ipinahayag ng mga naroon na kami ang tunay na apostol. Si Pablo hindi. Kasi si Pablo ay walang rekomendasyon. Kami may dala ng letter of recommendation. Magandang halimbawa ito dun sa mga sa mga pastors, yung certificate of ordinances. Yung parang o kaya diploma, di ba? O kaya yung mga professional certificate, parang gano'n, na nagpapatunay na ikay karapat-dapat. Halimbawa, doctors. Meron akong diploma ng doctors. Meron akong licensure na pumasa ako at ako'y lisensyadong doktor. Pero isipin mo, sa lahat ng chinek-up mo, walang gumaling. Sa lahat ng inoperahan mo namatay. Anong, anong pakiramdam mo bilang doktor? Anong pakiramdam mo kung bilang isang nag-aral na merong certificate? Yun yung problema. Kaya sa tipanan na gusto ng Diyos ay maging kakaiba doon sa lumang tipan. Sa lumang tipan, ang daming sumusunod. Ang daming tinawag na mabuti dahil nakita yung kanyang pagsunod. Pero inward obedience, ay outward obedience. Doon inward, walang pagsunod. Kaya nga tinawag sila ni Jesus na paimbabaw. Tinawag si Jesus na kahabag-abag. Tinawag sila ni Jesus na parang libingan na puti sa labas pero sa loob, napakarumi. Kaya doon makita natin sa unang tipanan, pwede mong pekein yung tao, pwede mong dayain yung tao. Pero sa pangalawang tipanan, hindi pwedeng mangyari yun. Bakit? Nakafocus kasi yun sa kakayahan ng Diyos, hindi sa kakayahan natin. Kaya makita natin ang resulta sa bagong tipan, pagbabago ng buhay. May bagong buhay na nababago. Kaya sabi niya, ang rekomendasyon ko, letter of recommendation, ay hindi yung papel, kundi yung buhay niyong taga-Korinto na nabago. Diba? Kasi asahan natin, itong Korinto, nung ipinangaral yung salita ng Diyos ni Pablo, magulo sila.
Pero pagkatapos nilang marinig yung salita ng Diyos, sila'y nabago. Kaya sabi nila, yung pagbabago niyo, sapat na nakatibayan na ako nga ay ministro ng bagong tipan. Ako'y pinadala ng Diyos na tapat na nakikipagtipanan. Kaya kayo'y nadala ko sa Panginoon. At yun yung isang ebidensya, hindi mo lang siya nadala sa Panginoon, nagbago pa yung buhay nila dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon. Yun yung ebidensya. Sa panahon ngayon, ang daming nagbebenta sa online. Makita natin yung product. Pagkatapos makikita natin yung resulta ng product, yung function ng product. Makita natin, pinapadali niya yung maraming bagay. Kaya may ganyo ka ngayong umorder. Alamin, pagkatapos umorder. Pero pag deliver sa'yo, hindi ka parehas. Yung binili mo, halimbawa, stainless na materials, yung binili mo, pagdating, gumawa lang, kinopya lang nila, tapos gumawa ng welding, tapos pinakintab na parang stainless yung bakal. Natanggap mo yung product, pero yung resulta wala. Kahit anong gawin mo, hindi siya manganganak ng resulta. At yun yung malaking kaibahan dun sa unang tipan, kahit anong gawin mo, hindi yan manganganak ng resulta. Sa bagong tipan lang mangyayari yun. At yung resulta, yun ang ebidensya na totoo yung tipan ang tinanggap mo. Nung si Jesus, bago niya tayo pinili, sabi niya siya ang punong pastor at tayo yung mga tupa. Bilang mga tupa, mahirap tayong sumunod. Bilang mga tupa, tayo yung matigas ang ulo. Bilang mga tupa, tayo yung pinakamahina. Pero paano niya tayo napasunod? Kasi hindi nakasalalay sa lakas natin yung tipanan, kundi nakasalalay sa lakas ng ating pastol. At yun yung malaking kaibahan. Kaya nabago tayo kasi may kapangyarihan ang Panginoon. Kaya sabi niya doon sa verse 3, maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala niya sa pamagitan namin, hindi nakasulat sa pamagitan ng tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Tingnan niyo yung analogy. Una, kanino galing yung sulat? Kay Kristo. Sino yung messenger? Si Pablo. Sabi niya, pinadala sa pamagitan namin, no? Yung sulat ni Kristo. Si Kristo 'yun, hindi 'yun pananaw ng albo sa pangangaral ngayon. Hindi ito pangangaral na gusto ko lang i-encourage yung mga tao kahit gumawa ako ng message para sila humanga, para sila mag-encourage. Ako may gawa noon. At kapag sila'y nagbigay kapurihan, ako mapapapurihan kasi ako yung gumawa noon. Pero bilang pastor, nakita ko yung Biblia, pagkatapos yung Biblia yung aking pinaliwanag, yung Biblia yung aking pinayag, ibig sabihin, hindi akin yun. Ako lang ang nagdala. Ako lang ang nagbigay para maintindihan. Pero messenger lang ako, pero ang author, wala iba kundi ang ating Panginoong tagapagligtas. Hindi lang yun, yung Old Covenant gumamit ng tapyas na bato, samantalang sa New Covenant gumamit ng puso. Isinulat sa puso. Yung tapyas na bato, hindi mo yan madadala kung saan-saan, pero ang puso ay kasama mo lagi. Yung puso ay may kapangyarihan pasunurin ang lahat ng bahagi ng iyong katawan. Samantalang ang tapyas na bato ay nailalagay lang sa isang tabi. Yung ink na ginamit doon sa Old Covenant ay ink, samantalang sa New Testament, sa New Covenant ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nag-uukit ng kanyang salita, ng kanyang kautusan sa ating puso. Kaya yung kakayahan ay galing sa Diyos. Yung kapangyarihan ay galing sa Diyos. Kaya dito makita rin natin na yung pagtutulad na yun, kaya pala tiyak na mababago ang buhay ng tao kasi ang paraan na ginawa ng Diyos ay paraan na galing sa Kanya yung kapangyarihan, galing sa Kanyang kakayahan, at ibinigay niya sa atin upang tanggapin yung bagay na yun. Kaya dito, nakaganda dito yung Old Covenant nakatuon sa kasalanan, samantalang ang New Covenant nakatuon sa pagbabago. Ang Old Covenant nakatuon sa pagpaparusa,
Samantalang New Covenant nakatuon sa pagpapatawad. Pansinin nyo, magagawa mo yung sa Old Covenant kapag ikaw ang nag-effort. Samantalang yung New Covenant magagawa mo kasi meron nang gumawa para sa iyo. Nagkaroon sa New Covenant, nakafocus sa gantimpala at kaparusahan, samantalang sa New Covenant, nakafocus sa pangako. At sa Old Covenant, makita natin, ito'y isang kapyas na bato. Sa New Covenant, ito'y puso na sinulatan ng Banal Espiritu para tayo ay maging masunurin. Kaya dito, ito'y malinaw. Ang tipanang iyong tinanggap, kapatid, ay hindi tipanan ng pagiging member lang ng kawan ng Panginoon, hindi tipanan na pagiging uh, uh, tumanggap ka ng pagpapala, tapos na. Kundi isang tipanan na sumumpa ka na magpasakop sa Panginoon at dahil doon, makikita ng tao na nakapaligid sa iyo yung pagbabago na ginawa niya. Sabi niya sa verse 2, sabi niya, kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Di ba? Kayo'y nakasulat sa aming puso at makikita at mababasa ng lahat. Ibig sabihin, tayong lahat na nakipag-isa sa Panginoon, naintindihan natin yung tipanan ng Panginoon, at nung pumasok tayo sa tipanan, yung karakter ng Panginoon ay siyang gagalaw sa atin, kaya't yung ating galaw ay mababasa ng tao kasi nabubuhay tayo ayon sa tipan. At yun yung kagandahan. May kapangyarihan na magbago. Anumang samahan, anumang bagay na grupo na walang dalang kayang pagbabago, isang walang kabuluhan. Ang pagbabago dahilan, kaya ka pumapasok sa isang samahan, isang kaugnayan. Kung ang Diyos ay na nakipag na isinuko mong buhay mo sa Diyos, ibinigay mo lahat at hinayaan mo siyang maging Panginoon at tagapagligtas, pero wala siyang kakayahan para baguhin tayo. Yun yung problema. Baka maling tipanan yung pinasok natin. Si ang tipanan may kakayahan na baguhin ang buhay. Pangalawa, ang tipanan, ang bagong tipan, ang Diyos ang naitataas. Ito na naman yung kaibahan nung paraan at yung resulta, kasi yung paraan, makita natin ang Diyos ang siyang gumalaw, ang Diyos ang siyang kumilos, kaya malaki yung kaibahan. Samantalang doon sa unang tipanan, makita natin, tao ang gumagawa, binasa niya lang yung pinadala ni Moses, pagkatapos siya nagpupulisige. Pero makita natin, mahirap gawin ang isang bagay na ayaw mo. Pero masarap gawin isang bagay na gustong-gusto mo. Yun yung malaking kaibahan ng tipanan. Unang tipanan, restriction. Samantalang yung bagong tipan ay righteousness, kaya hindi ka takot na isagawa. Hindi ka takot na gawin o ipamalita kasi ito'y nagdadala ng buhay. Kaya dito, makita natin sa verse 4, sabi niya, nasasabi namin dahil dito, dahil kami ay nagtitiwala sa Diyos pamamagitan ni Kristo. Tingnan nyo, nagtitiwala sa Diyos pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, idinidi ni Pablo na hindi sa kanya siya nagtitiwala kundi sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay kay Kristo. No? Kaya dito sa tipanang na itataas ang Diyos, kasi merong confidence. Yung confident natin sa Diyos at hindi sa ating sarili, no? Yung ating kakayahan, yung ating pagtitiwala, hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos na siyang gumawa ng tipanan, no? Hindi naman yung laging binabanggit ni Bishop na yung tipanan, hindi yung, sige, nagsulat ka at nagsulat ng Diyos, tapos nagkasundo kayo. Hindi. Ang Diyos ang gumawa ng buong tipanan kasi wala tayong kakayahan. Pero yung Diyos na makapangyarihan na nasa kanyang lahat ng kakayahan, siyang gumawa ng paraan paano mailigtas tayo. Binasa natin tipanan, nasa iyo kung gusto mo pumasok o ayaw. Pero sa oras na hindi ka pumasok sa tipanan,
nagpapatuloy lang yung kapahamakan sa buhay natin. Pero sa oras na pumasok sa tipanan, babaguhin ng Diyos yung buhay natin, no? At dahil doon, maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Kaya, yun, yung power nung nung confidence, yung confidence na yun, yung yung tiwala tayo sa sarili, hindi siya galing sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin, may limitasyon. Diba? Alam ba, tiwalang-tiwala ka sa kakayahan mo kasi nakikita mo yung paligid mo, mga hindi kasing galing mo. Pero kung biglang napalibutan ka ng taong napakagaling, mahuhusay, at nakita mo ang layo mo sa kanila, mababawasan yung tiwala mo sa sarili. Mababawasan yung presentation mo. Di ba? Dito, nung itinuro ko to na parang halimbawa, merong isang tao, gumawa siya ng business, tapos nung gumawa siya ng business, ang nag-mentor sa kanya si Henry C. No? Samantalang yung kaibigan niya, nag-business din, pero ang nag-mentor sa kanya, tatay niya. Ngayon, sino ang sa tingin niyo magtatagumpay? Yung minentor ni Henry C. o yung minentor ng tatay niya? Siyempre, alam na natin yung sagot doon. Pangalawa, sino yung malakas ang loob na pumunta kung saan-saan dahil inutos nung nag-mentor sa kanya. Sabi niya, pumunta ka doon sa Quezon City, doon kay Mayor, sabihin mo, ganito, ganito. Ito yung aking rekomendasyon. Ito yung katibayan na ako nagpapasabi nito. Agad na tatanggapin yun kasi nakita yung Henry C. Pero pag nakita yung pangalan ng tatay mo, sino to? Di ba? Sa mo magkakaproblema. Ba't ko binabanggit to? Kasi ito yung konsepto ng tipanan. Ang Diyos ang siyang gumawa nito. Hindi ito na, Panginoon, sige, gawin mo yung A, gagawin ko yung B. Hindi. Ito'y unilateral. Kaya sa oras na ito'y napaparangalan, walang bahagi ang tao sa karangalan nito, kundi ang Diyos ang siyang napaparangalan. Kaya sabi ni Pablo, hindi. Hindi. Sabi niya, verse 4, nasasabi namin ito dahil kami ay may tiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Una, makita natin bakit sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, hindi lang sa pamamagitan ni Kristo, kung titingnan natin, kasi kung si Kristo ang usapan, siya lang yung right person na dapat pagdiwalaan. Bakit? Siya yung tumupad sa kautusan. Hindi siya nagkasala kahit minsan. At siya rin yung nagbayad sa pagkakasala sa kautusan. Kaya, yung dinala niya ay marapat lang na paniwalaan. Kasi ginawa niya na muna yung lahat ng ito bago siya nag-anyaya na lumapit sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon kasi nandoon yung kagalakan. Pangalawa, ito'y kaloob. Hindi ito pinagtrabawan. Sabi niya sa verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin niyo, subalit ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi ito na pag pinaghirapan at pwede mong ipagmalaki ang kakayahan. Parang sa eskwelahan. Sa isang classroom, ang estudyante dyan, palagay mo 40 o 40 na students. Ang tanong, yung 40 na students, magkakaiba ba ang teacher nila kung sa elementary level? Makita natin, hindi. Kung sino advisor nila, yung magtuturo ng lahat ng subject. Pero dahil sila'y magkakaklase, isang estudyante nila, isang room nila, yung natutunan ba ng isa kaparehas ng natutunan ng lahat? Ang sagot, hindi. Kasi nakadepende sa kakayahan nung nag-aaral at nakadepende dun sa kakayahan nung teacher na nagtuturo. Pero salamat sa Panginoon, itong bagong tipanan ay hindi katulad noon kasi nakadepende lang siya sa Diyos. At ang Diyos ay walang limitasyon. Ang Diyos ay walang kahinaan. Ang Diyos ay hindi kayang hadlangan. Kaya dahil doon, tiyak na yung tipanan ang Diyos ang mapaparangalan. Hindi tayo. Wala tayong kakayanan sa bagay na yun. Bakit? Bakit siya may kapangyarihan? Kasi makita natin, nung si Kristo ang binigay, samantalang dun sa kabila, ito'y tablet na pinagsulatan, no? Yung pangalawa, makita natin,
ay ito'y kaloob mula sa Diyos. At hindi lang yun, ito'y kapangyarihan. Bakit? Sabi niya sa verse 6, sabi niya, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nakabatay sa kautusang nakasulat, kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay, no? Hanggang 11 to, makita natin ang iisang tinutukoy na ang Diyos ang napaparangalan sa kahanga-hanga niyang ginawa. Sa dating tipan, nakafocus din sa sarili, pero sa bagong tipan, nakafocus sa Diyos. Sa lumang tipan, nakafocus sa pagkasalanan. Sa bagong tipan, nakafocus sa pagpapatawad. At makita natin dito, pangatlo, may kalwalatian, no? Bakit? Binanggit niya doon na yung si Moses, ginamit niyang malimbawa dahil sa tagal ng pakipag-usap ng Diyos kay Moses at kausap niya ang Diyos sa 40 days, pagbaba niya, nagliliwanag yung kanyang mukha. At nung makita ng tao yung liwanag, sila'y nasisilaw, kaya't nakiusap sila kay Moses na ito'y takpan. Ang pinaliwanag dito sa ating binasa na yung umang tipan, yung ginawa sa bato, yung pakipag-usap ng Moses bilang mediator, ay nung ginawa niya yon, makita natin, nag-reflect yung kanyang mukha. Pero yung taong naroroon, puro makasalanan. Kaya't nasisilaw sila dun sa liwanag at nasasaktan sila. Kaya't nakiusap sila na si Moses na takpan. Pero salamat sa Panginoon, yung bagong tipanan, sabi niya, kung yung lumang tipanan na nagdadala ng kamatayan, nagdadala ng condemnation, eh merong liwanag, lalo pa kaya yung tipanang nagdadala ng buhay at hindi kamatayan, nagdadala ng pag-asa, mas malaki yung kaluwalhatian. Kaya't makita natin, ang naitataas ay ang Panginoon. Siya yung yung sa dahil makasalanang Israel, hindi nila kayang tingnan. Pero dahil ang Panginoong Yesus ay naging ganap at nung ipinapangaral siya, makita natin hindi siya mahirap ipangaral. Bakit? Kasi dapat nga lang siyang parangalan. Walang tao na hindi magpaparangal sa Panginoong Yesus. Maging yung hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, ay alam nila na si Jesus ang gumawa ng kaligtasan para sa atin. Kaya salamat sapagkat dun sa lumang tipan, pansamantala yung liwanag at naglalaho din, pero sa bagong tipan, pang walang hanggan ang tipanan. Hindi ito napuputol sapagkat ito'y ang Diyos ang siyang gumawa. Kung ang taong gumawa, agad na masisira ito kasi may kahinaan yung tao. Pero dahil ang Diyos ang siyang gumawa, tiyak ito'y magiging matagumpay. Panguli, nung una nakita natin, ang tipanan ay may buhay na nagbabago. Tiyak, may pagbabago na nangyari. Pangalawa, ang tipanan, ang Diyos ang naitataas. At yung pangatlo, ang tipanan ay may pag-asang dala para sa kaluwalhatian. Kung ang pangarap natin perfect skin, kita nahanap tayo sa advertisement kung ano yung mga magbibigay sa atin ng perfect beauty skin, no? Kasama yung mas mahal, mas epektibo. Di ba? Pero makita natin, kahit anong gamitin mo, meron pa rin hindi niya kayang gawin. Meron pa rin kakulangan. Kaya't wala siyang dalang perfection, puro pansamantala lang. At ganun din yung unang kautusan. Wala siyang nadalang perfection kasi walang taong kayang sumunod dun sa sinasabi niyang patakaran. Kaya't lahat ng tao ay dapat mapahamak at maparusahan, pero salamat sa Panginoon, nagkatawang tao siya, siya yung tumupad nung hinihingi ng kautusan at siya yung nagbayad sa lagang gumawa ng kasalanan. At dahil dun, makita natin, nagkaroon ng kalwalatian na mula sa Panginoon. At yung kalwalatian na yun, ang siyang ibinibigay sa lahat ng nagiging tapat na mga mananampalataya. Sila'y nagiging halimbawa, nakikita sa kanila ang Panginoon, nakikita sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Kaya yun yung kagandahan. Kayon, kung yun ay ganun kaganda, ito yung pinaka maganda dun. Sa may verse 12, sabi niya, ito yung nagdadala ng pag-asa. No? Verse 12 hanggang verse 18, sabi niya, makita natin dito sa dulo, ang sa bagong tipan, may dalang pag-asa ang dala.
nagdadala para sa kalwalatian. Kaya sabi niya sa 12, ang pag-asa namin yun ay malakas sa aming loob, no? Hindi katulad ni Moses. Okay, kaya dito, makita rin natin yung salitang very bold, no? Hindi sila natatakot na ipayag. Hindi sila natatakot na sabihin yung bagay na kanilang pinapangaral. Parang produkto. Kapag yung produkto, alam mo naman nagpagaling sa'yo, iaalok mo yan kung kani-kanino. Meron ngang, makita natin dito sa Pilipinas, yung may sakit. Pero pag diniagnose ng doktor, hindi naman pare-parehas ang gamot niyan. Depende sa kalagayan ng mga tao. Pero dito sa Pilipinas, nung gumaling siya, agad niyang inaalok yung kanyang gamot doon sa ibang kaibigan niya na may sakit. Kaya bibili rin yun. Kung dati hindi pa pwede yung kailangan pa may reseta, pero itong uli, hindi na pwede. Kaya yun ang nakakatulong para wag niyang mabili yung gamot ng kapitbahay niya na nagpagaling sa kanya. Bakit? Kasi kailangan niyang resetahan, kailangan siyang maintindihan. Pero malakas ang loob niya na ipamalitan na gumaling ako dito. Bakit? Kasi nakita niya, naramdaman niya yung pagbabago niya. Yun yung tinatawag na pag-asa. Alam mo na yung salita ng Diyos na yung tinanggap ay magdadala ng pagbabago. Kaya hindi ka mahiyang ipahayag to. Very bold, no? Minsan nga tanong ko, halimbawa, merong dinala sa'yo amnesty letter about tax. Yung isa naman is letter ng ano na parang sumon kasi nirereklamo ka kasi hindi ka nagbabayad ng tax. Anong madaling i-serve dun? Kung ikaw yung magdadala sa tao, anong pipiliin mo? Yung magdala ka ng amnesty na, hello ma'am, ito po ay ah, sulat galing sa BIR na sinasabi yung dati nyo pong mga tax na hindi nabayaran, bibigyan po kayo ng amnesty, punta lang po kayo sa opisina. Sigurado, tuwang-tuwa yung taong pagdadala. Pero kapag ito baliktarin natin, kapag ito yung dala mo na, ma'am, meron po kayong sulat dito, 3 taon na po kayo hindi nagbabayad ng tax, bigyan po kayo ng letter na pag hindi nyo to na-comply, kukunin niya po yung inyong bahay. Pag yun yung narinig ng tao, agad na magagalit ito at magpapag-iinitan ka. Pangalawa, madali bang sabihin yun? Hindi. Kasi kasalanan ng tao yon na nagdadala ng kapahamakan. Kaya dito, makita natin, parang ganun yung bagong tipan at lumang tipan. Doon sa bagong tipan, ang dala mo parang amnesty. Letter, samantalang sa lumang tipan, condemnation yung dala mo. Diba? Anong pakiramdam mo kapag nakita mo, may nakita kang tao, tapos sabi sa'yo, ah, alam mo, ikaw, wala kang kumbaga, tinira ka agad, sabi niya, kung hindi ka magbabago, hindi ka magiging maayos yung buhay mo. Pag ikaw, manatili ka, parang pag ganun yung ginawa mo, agad nalalayo sa iyo yung tao. Pero kung yung ginawa ni Jesus sa atin, ang ginawa mo dun sa tao, asahan mo, makikinig yan at makukuha yung attention mo. No? Ano ba yung ginawa ni Jesus na siya tinanggap natin? Siya ang gumawa ng pagsasakripisyo para sa iba upang tayo iligtas. Hindi niya niligtas yung mababait lang. Hindi niya niligtas yung mga udyo lang. Ang niligtas niya, lahat tayo. Maging yung mga tao na makasalanan, niligtas niya. No? Kasi yun yung purpose ng kaligtasan. Kaya dahil doon, malinaw na ang bagong tipan ay may kalwalatiang dala. Merong dalang perfection. Kaya hindi na tayo matatakot na lumapit. No? Hindi na siya katulad ng veil na tinatakpan. No? Kundi siya'y pinapakita na hindi nasasaktan yung tao. Pag pinangaralan mo yung tao, hindi siya nasasaktan. Bakit? Sa bagong tipan, ang pinapangaral mo, mahal siya ng Diyos. Ang pinapangaral mo sa bagong tipan, yung kasalanan mo, yung utang mo, binayaran ni Jesus. Sa unang tipan, sa lumang tipan, ang sinasabi mo, mapapahamak siya. Sinasabi mo, yung kanyang limitasyon, sinasabi mo yung kanyang destinasyon, isang kapamakan. Kaya yung tao, sabi niya, sa unang tipan ay madalang pagkatakot, sa bagong tipan may dalang pag-asa. At yun yung nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. May dalang kapatawaran at hindi condemnation at may dalang
ah, kakayahan at hindi kabigatan. Kaya pagkapasok natin sa bagong tipan, makita natin kaya nagkakaroon ng kalwalatian kasi hindi ka lang niya inalisan ng mga bagay na walang kinalaman sa buhay mo, kundi binigyan ka pa niya ng kakayahan para gawin yung marapat, no? Dati kong sinasabi, kapag ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo gusto, mahirap. Mahirap. Pero pag ginagawa mo yung bagay na gusto mo, madali. No? So magdada-diet ka, gusto mo mag-diet, para makapag-diet ka, ang unang gagawin mo, huwag mong kainin yung dati mong kinakain. Madali ba yun? Mahirap? Mahirap. Restriction yun dun sa regular na ginagawa mo. No? Mag-jogging ka ng umaga, gising ka ng umaga, mag-jogging ka. Madali ba yun? Mahirap? Mahirap. Bakit? Kasi imbis na natutulog ka, gigising ka, tapos mag-isa ka, tatakbo mag-isa, nakakatamad, no? Pero salamat sa Panginoon, nung niligtas ka ng Panginoon, yung maglingkod sa Kanya, pumunta sa church, magbasa ng Bible, manalangin, ay hindi mahirap, kundi isang masayang bagay na kaya mong gawin, no? Kapag ginagawa mo isang bagay na nagpapasaya sa iyo, mananatili ito. Pero pag ang ginagawa mo isang bagay na nabibigatan ka, parang napapagod ka, isang araw, hindi mo na gagawin. Kaya salamat sa Panginoon kasi hindi ganun ang bagong tipan, kundi ito'y may kapangyarihan na dalhin tayo sa tamang kalagayan. Kung titingnan natin yung kaibahan, makita natin yung forgiveness, yung isa condemnation, isa forgiveness, tapos yung isa uh, uh, si Kristo ang naging katuparan ng tipanan. Sa kabila, walang naging katuparan. Lahat ay hindi nakatupad, no? At nakita rin natin, yung Holy Spirit ay siyang pinagmumulan ng regalo ng Diyos na dinadala sa buhay natin at ang kagandahan pa dun, makita natin, hindi lang yun, kundi dala rin niya yung identity natin na pag-aari ng Diyos. Kaya nakikita ang Panginoon sa atin. At dun sa verse 15 to 17, sabi niya, yung Holy Spirit. Kaya ito na yung, kaya kalwalatian kasi merong banal spirito na siyang makikilam. May banal spirito na siyang nadalaw. May banal na spirito na siyang mamamagitan. Magdadagdag ng kulang sa atin at mag-aalis ng mga bagay na wala tayo. Kaya't salamat sa Panginoon sapagkat kinompleto niya ang bagong tipan. At ang bagong tipan, si Jesus ang sentro at hindi ang tao. At yung panguli, makita natin, verse 17, kapag naroon ng Espiritu, merong kalayaan. Verse 18, habang tumatagal, nagiging kawangis tayo ng ating Panginoon. At ito yung pinakagusto natin na mangyari. Manampalataya ka sa Panginoon. Pagsisiyan mo yung dati mong buhay, at pagkatapos papasok ka sa tipanan ng Panginoon, pero kaya ka nahikayat na gawin yun kasi naramdaman mo yung pag-ibig at kabutihan niya. Mga kapatid, nasa bagong tipan na tayo. Tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi siyang pumili sa atin, siya nakahanap sa atin. Pero nawa, dahil nagbago yung tipanan, mabago yung paraan ng pamumuhay sa tipanan. Wala nang condemnation. Minsan nakakalungkot yung mga matutuwid pa ang nagiging dahilan para i-condemn yung mga makasalanan. Minsan, dapat natin tanggapin kung isang makasalanan, huwag ka mag-expect ng malaki doon. Normal lang kapag gumagawa yung isma. Pero, kailangan abutin. Kailangan mong dalin kasi nakita mo yung buhay niya, walang kalwalatian yan malibang magpasakop siya sa Panginoon. Malibang tanggapin niya ang Panginoon. At salamat sapagkat alam natin may kapangyarihan at kalwalatian ang paglapit sa Panginoon. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, naintindihan mo na ba yung kaibahan? Lumang tipan, tsaka bagong tipan. Sa bagong tipan, hindi tayo ang bida, kundi ang Diyos ang bida. Sa bagong tipan, hindi patagalan ng usapan, kundi yung resulta ng pananatili mo sa tipanan ang hinahanap
ng mga taong nakapaligid sa atin. Katunayan, ang Thessalonian Church na siyang pinag-aaralan natin tuwing Miyerkules ay isa sa pinakamagandang testimonya. Bakit? 3 weeks lang yung pangangaral sa kanila, pero marami sa kanilang naniwala agad sa Pinoon. Dahil sa kanilang paniniwala, pine-persecute sila, inaaway sila. Religious leaders ng Gentiles, ng Rome, kasi hindi na sila sumasali doon sa mga feast, doon sa mga kasalanan. At doon, dahil doon, agad na nagalit sa kanya, kaya't napag-initan sila. Pero salamat sa Panginoon sa kabila ng pagpapainit sa kanila. Yung Thessalonian Church na natiling nakatayo, mas lalo silang nanindigan at tumayo, gumawa ng paraan. Paano magkaroon ng kaayusan yung 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 kanilang pamumuhay, yung kanilang pakikipagkapwa-tao at sabik sila na ano pa yung gusto ng Diyos para sa kanila. Yun ang napakaganda. Mga kapatid, sa loob ng ating tahanan, minsan, anong paraan ng ating pagpapatupad? Paraan ba ng bagong tipan o paraan ng lumang tipan? Ang paraan ng lumang tipan, laging binabanggit yung kanyang kamalian, lagi pinamukha sa kanya yung kanyang magiging end result, no? Pero sa bagong tipan, hindi ganun ang usapan. Pagmamahal, pagmamalasakit, future na magiging destinasyon ng tao na galing sa Biblia. Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat dahil kay Jesus, na-experience natin yung tunay na kaligtasan. Dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng perfect obedience. Samantalang ang tipan, ang problema niya ay yung paano niyang matutupad yung lahat ng kanyang dun sa Old Covenant, makita na walang nakatupad. Kaya ang problema natin, paano natin tutuparin? Ang problema natin kung tutusin hindi yun. Problema natin, hindi natin naiintindihan ang bagong tipan. Sa bagong tipan, ang Diyos ang siyang tumupad, kaya't marapat lang mamuhay tayo ayon sa Kanya. Mamuhay tayo na naniniwalhati natin siya. No? Hindi yung sa ating kakayahan, hindi doon sa ating kapasidad. Sa Old Covenant, nakafocus dun sa gain and reward, samantalang sa New Covenant, nakafocus sa submission, service, love, and salvation. No? Dun sa Old Covenant, dun sa New Covenant, nakafocus sa kaligtasan ng tao. At makita natin, ang focus ng Old Covenant, sharing and receiving. No? Ito yung ginawa ni Jesus na siyang dapat gawin din natin sa iba. Hindi na pinilit ni Jesus na, sige, kung magiging mabait ka, bibigyan kita. Di ba? Hindi ganun. Talagang ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin. Kaya't ang pamumuhay sa bagong tipan ay hindi pamumuhay na puro galit. Hindi pamumuhay na puro panunumbat. Hindi pamumuhay na pagpapamukha sa tao ng kanyang kasalanan. Kundi ang pagmumuhay sa bagong tipan ay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ang pinapabayaan natin gumalaw ng malaya sa atin at hinahayaan natin kumilos ang Panginoon ng mas makapangyarihan sa buhay natin. Isuko na natin yung sistema ng lumang tipan. Kundi manindigan tayo sa sistema ng bagong tipan kasi yun yung pagkatawag natin sa kawan ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang nangunguna at tayo yung sumusunod. Hindi tayo ang nangunguna. Ang Diyos ang siyang naghahanap, hindi tayo ang naghahanap. Ang Diyos ang siyang napaparangalan at hindi tayo napaparangalan. Pag-intindi natin yung mga utos ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito yung konsepto. Ito yung konsepto, no? Makita natin dun sa tipanan, dati nakapokus sa sarili mo, dati nakapokus sa blessing na tatanggapin mo, basta sundin mo. Pero sa bagong tipan, makita natin, gawin mo yung priority. Gawin mo priority ang Panginoon. Sabi niya, and God will do the rest. Ang Diyos ang siyang bahala sa iyo. Ang Diyos siyang tutulong sa iyo. At yun yung kagandahan sa bagong tipan. Nakapokus sa pagbabago ng buhay ng tao, nakapokus sa kakayahan ng tao. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod sa ating pagpapagal, anumang pagkakataon nararanasan natin, mamuhay tayo ayon sa pagluwalhati sa pangalan. Hindi ka lugi na pumasok sa tipanan.
kundi isa kang mapalad sapagkat naialis ka na sa kapahamakan at yung buhay mo ay tiyak na may pagbabagong gagawin ng Diyos at hindi lang yun, yung buhay natin, tiyak gagamitin ng Diyos para parangalan ng kanyang pangalan. At higit sa lahat, yung buhay natin ay magdadala ng tunay na kaganapan, yung perfection, no? Hindi siya pansamantalang kagandaan, kundi permanent na kabutihan na mangyayari. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat sa tipa ng ginawa ni Jesus, nasakop tayo. Doon sa unang tipa ng hindi tayo kasali. Pero doon sa tipa ng ginawa ni Jesus, ay naging bahagi tayo ng tipa. Kaya salamat sa Panginoon. Sa oras na to, mga kapatid sa kawan, huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Kanya. Huwag tayong tumigil na tingnan ang lahat ng bagay. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa Kanya. May mga pagkakataon, lalaban yung sarili mo at ipipilit niya yung sarili mo. Huwag tayong pumayag. Ang Diyos, siyang dapat parangalan, ang Diyos ang dapat mapapurihan. Mas madali ang mamuhay sa bagong tipan kasi ang kailangan mong sumuko sa lumang tipan, makipaglaban sa bagong tipan, kapangyarihan ng Diyos ang ginagamit at kaya't may katiyakan sa lumang tipan, kakayahan natin ang ginagamit. Kaya makita natin sa pangangaral ni Pablo, ang bagong tipan ang siyang kumokontrol sa atin. Tayo ay nakatalaga para ipahayag siya, nakatalaga para mamuhay ayon sa pamantayan niya. Kaya yun ang pinakamalagang bagay na dapat natin malaman. Pagiging Kristiyano ay paglakad ayon sa tipan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyo. Narito ang iyong mga anak, narito ang iyong mga mahal, na siyang ipinasok mo sa tipan. Ang dalangin po namin, makita namin ang iyong kapangyarihan na siyang patuloy na magbago sa buhay namin. Ano mang aming nararanasan na subukan, Panginoon, patawarin mo kami kung ito'y nagkakamali kami, Panginoon, sa iyo. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, ikaw ang aming Diyos na siyang punong pastor, ikaw ang tumutulong sa amin, Panginoon, kaya kaabagan mo kami, Panginoon. Muli mo kaming tulungan sa lahat ng aming kainan. Palayain mo kami, Panginoon. Kung kami ay namumuhay dun sa unang tipanan na ginagamit ang kakayahan, lakas, at nagmamalaki, Panginoon. Subalit salamat sa iyong bagong tipan. Ikaw ngayon ang may hawak ng manubela ng buhay ko. Ikaw ngayon ang may control sa design ng puso ko, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na siyang kapangyarihan ng tipan. Tulungan niyo po kami mamuhay ayon sa nais mo. Tulungan mo kami maparangalan ka sa buhay namin sa lahat ng oras. Panginoon, pagpalain mo yung bayan. Pagpalain mo yung kawan. Pagpalain mo rin, Panginoon, maging ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama, mga mahal namin sa buhay na nasa ibang dako. Tulungan niyo po sila. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Binabalik namin ang pasalamat at papuri sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen.